Magandang gabi po sa ating lahat, mga kababayan, kabarangay sa ProPress. Actually po, after 10 years, ay nakabalik pa ako dito sa Santa Ignacia. Dahil dati pa akong nagpastor dito sa bayan ng Santa Ignacia, dyan po sa may Riverside, sa Poblacion West, Santa Ignacia, Tarlac. Ang kalsada pa lamang po dito noon, dyan ay hindi pa po simentado. At hindi ko akalain na ako'y muling makakabalik dito sa bayan ng Santa Ignacia upang magpastor po. At ako po'y nagagalak na muli pong makapunta sa inyo pong lugar upang sa ganun ay muli pong mangaral ng salita po ng atin pong Panginoon. Sa gabi pong ito ay nais ko po kayong dalhin sa aklat ng Jeremias chapter 29 verse 11. Ganito po ang sinasabi sa wikang Pilipino. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Ngayong gabi po ay atin pong pag-uusapan yung plano ng Panginoon. Dito po sa talatang ito ay inilahad na ng Panginoong Diyos sa lahat ng tao ang kanyang napakagandang plano po para sa atin. Kung titingnan po natin yung binanggit dito ng ating Panginoong Diyos sa mga tao ay mga plano na hindi natin ikakasama, kundi ang plano ng Diyos para po sa atin ay para sa ating mga ikabubuti. Nung time na sinabi ng Panginoon ang talatang ito, ay ang mga Israelita ay wala na hong pag-asa. Ang mga Israelita noon ay lugbok na po sila. Para baga akala nila ay pinabayaan na sila dahil sila po ay bihag na ng mga kaaway. Pero dumating yung punto nang makita ng Diyos ang paghihirap ng mga Israelitang ito, nagbigay ang Panginoon ng kanyang mga salita na nagbibigay pag-asa sa kanyang mga tao. At ang salitang ito ng Panginoon ay hindi lamang para sa mga Israelita, kundi para sa ating lahat. Mga kapatid, kaibigan, na para bagang sa buhay mo ay walang-wala ka ng pag-asa. Ang tingin mo sa iyong sarili ay hindi ka na makakaahon sa kahirapan ng buhay. Ang tingin mo sa iyong sarili ay hindi ka na makakatapos sa iyong pag-aaral. Hindi mo na mairaraos ang iyong pamilya. But sa gabi pong ito, ang unang plano niya, it is a plan of hope. Ito po yung plano ng pag-asa. Ang sinabi po ng Biblia, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ang pag-asang ito, ang pangako pong ito, ang plano pong ito ng Panginoon, ikaw at ako, kapatid, ay bibigyan ng Panginoon ng pag-asa. Wala na hong ibang makapagbibigay ng pag-asa maliban po ang Diyos. Yung plano po ng Panginoon, bibigyan kanya ng pag-asa, at ang pag-asang ito, ibig sabihin ay ito po ay may katiyakan. Kung atin po pinakinggang maigi ang mensahe ng mga awit, kung wala po ang Diyos sa buhay po natin, kung wala po si Kristo sa buhay po natin, kung hindi po natin kilala ang Diyos sa buhay po natin, kahit ikaw ay mayroon ng lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng lupa, pero kung wala ang Diyos, kapatid, kaibigan, wala ka pa rin pag-asa. Ang pag-asang ito ay tiyak na ipinangako ng Panginoon. Ang pag-asa pong it is founded doon po sa salita ng ating Panginoon. Na ang pag-asang ito ay sinabi ng Panginoon na God promises hope for the suffering. Kapatid, kung mayroon ka mang karamdaman sa gabing ito, na sinabi ng doktor, wala ng lunas, wala ng gamot. Sa gabi pong ito, ang salita ng Panginoon, bibigyan ka niya ng pag-asa, pagagalingin ka ng Panginoon. Sa gabing ito, kapatid, kung ikaw man ay napakaraming problema, sa gabi pong ito, dahil sa salita ng Panginoon, ikaw ay kanyang binibigyan ng pag-asa ng lahat ng problema ay mayroong kalutasan. Pangalawa pong plano ng Panginoon, it is a plan of peace. Ang plano ng Panginoon sa buhay po natin ay hindi po kaguluhan. Ang plinano ng Panginoon sa buhay po natin ay kapayapaan.
Pero bakit maraming mga buhay ang nawawasak? Bakit maraming mga buhay ang nasisira? Hindi yan ang plano ng Panginoon. Napakaliwanag ang sinabi ng Panginoon. Ang plano po ng Diyos ay bibigyan kanya ng buhay na ganap at kasiyasiya. Pero ang ginawa ng kaaway, ang ginawa ni Satanas, sinira niya, ang pilit niyang winasak ang planong yon. At siya'y naparito, ang sabi ng Bible sa John chapter 10 verse 10, kaya lamang naparito si Satanas upang magnakaw, pumatay at magwasak. Kundi naparito ang anak ng Diyos upang ikaw ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yung plano ng Panginoon sa ating lahat ay bibigyan niya tayo ng isang buhay na may payapa o may kapayapaan. Ay ang plano ng Panginoon ay isang buhay, isang pamilya na mapayapa, isang pamayanan na mapayapa. Bakit mayroong mga nawawasak na pamilya? Bakit may mga napapariwalang buhay ng isang tao? Dahil yun ang gusto ng kaaway. Ayaw ni Satanas ng bawat tao ay matamasa niya ang kapayapaan, matamasa niya ang payapang pamumuhay, matamasa niya ang payapang pamilya. Kaya ang ginagawa ni Satanas, ginugulo niya ang bawat tao. Pero sa gabi pong ito, tapos na po ang paghahari ni Satanas dahil ngayong gabi, aayusin lahat ng Diyos ang mga winasak, sinira ng kaaway. Kapatid, kaibigan, kung ikaw man ay nasa loob ng iyong tahanan ngayon dahil umuulan, hindi ka makalabas, marahil ikaw ay nanonood ng TV o marahil ikaw ay nakahiga na at naririnig mo ang tinig na ito, kapatid, kaibigan, mahal ka ng Diyos at gusto ng Panginoon na may sa katuparan ang plano niya sa iyo na bibigyan ka ng buhay na may payapa. Peace of God. Ito po ang ninanais ng lahat. Mga kapatid, marami na hong nagnanais na magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa. Kahit sinong pangulong upo, pangarap niya na magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa. Ang mundo nag-aalok ng kapayapaan. Pero kakaiba po doon sa kapayapaang inaalok ng Panginoon sa bawat isa sa atin, doon sa kapayapaan na inaalok ng mundo. Ibig sabihin, kapatid, magkaroon ka man ng problema, kung mayroon kang kapayapaan ng Diyos, hindi magugulo ang buhay mo. Dahil alam mo na ikaw ay iingatan, alam mo na ikaw ay tutulungan ng Panginoon. Pangatlo at ang panghuli na plano ng Panginoon, it is a plan of a great future. Ang sabi ng Diyos, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magbubulot sa inyo ng kinabukasan. Ang Panginoong Diyos po ay nagplano ng isang magandang kinabukasan po sa atin. Bawat magulang po ay wala pong nangarap, hindi po sila nagplano na balang araw ang kanilang buoing pamilya, balang araw ang kanilang magiging anak ay magiging sikat na holdapper, magiging sikat na rapist, magiging sikat na drogista. Wala pong magulang na nangarap para sa ikasasama ng kanyang anak, kundi lahat ng pangarap ng mga magulang ay para sa kabutihan ng kanilang mga anak. Kung ang mga magulang ay nangarap ng ikabubuti para sa kanilang mga anak, mas lalong higit na unang nangarap ang Diyos, na unang nagplano ang Panginoon para sa atin ng isang magandang kinabukasan. Ikaw at ako, kapatid, may plano ang Panginoon ng isang magandang kinabukasan. Yung plano na yan ng Panginoon, tapos na pong nagawa, naka-blueprint na yung planong yan. Kumbaga, magpapatayo ka ng isang bahay, gumawa na ng plano ang architect. At kapag hindi mo ipinagawa ito sa mga taong marunong magbasa ng plano, useless po yung planong ginawa ng architect. Ibig pong sabihin, kapag hindi po natin susundan yung blueprint ng plano ng Panginoon sa atin na isang magandang kinabukasan para sa iyo, kapatid, kaibigan, kailanman mawawasak o kailanman masisira ang buhay mo kung hindi natin susundin
yung naka-blueprint na plano ng Panginoon. God's plan for our future is good. Ang plano ng Panginoon para sa ating kinabukasan ay pawang sa ikabubuti natin. Napakaliwanag po yung sinabi ng kanyang mga salita na para sa ikabubuti natin ang ginagawa ng Panginoon. Lahat ng plinano ng Diyos sa atin ay pawang mga para sa ikabubuti po natin. Hindi po nagplano, hindi po nangarap ang Diyos para sa kasamaan o ikasasama ng kanyang mga tao, kundi ito'y para sa ating ikabubuti. God's plan for us is healing from our wounds. Ang plano po ng Panginoon sa atin ay pagalingin niya ang lahat ng ating mga karamdaman. Wala pong mahirap sa Panginoon. Ang plano ng Panginoon na pagagalingin ka, anuman ang iyong pinagdadaanan sa gabing ito, kapatid, kaibigan, plano ng Panginoon na ikaw ay mabigyan ng magandang future, magandang kinabukasan. God's plan for us is to be with the Lord forever. Ang plano po ng Panginoon sa atin ay makasama niya. Ang sabi ni Jesus, bago siya bumalik sa langit, pagkatapos niyang namatay para sa ating mga kasalanan, at ang sabi ng Bible, siya po ay inilibing at pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay si Jesus. At nung nabuhay si Jesus, nagpakita siya sa kanyang mga disciples. At bago muling babalik si Jesus sa langit na kanyang tahanan, ang sinabi niya sa mga tao, sa kanyang mga disciples, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me." Sa bahay ng aking Ama, sabi ni Jesus, ay maraming silid. Kung hindi gayon, ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo, ako'y muling babalik upang kung saan man ako naroon din sana kayo. Kapatid, kaibigan, ipinaghanda na po ni Jesus ang ating tahanan. At ang tahanan yan, pangarap ni Jesus na ikaw at ako ay makasama niya doon sa langit. Ipinaghanda na po tayo ni Jesus ng isang tirahan, ng isang tahanan. Tapos na pong nagawa yung tahanang inihanda sa atin ni Jesus. Hindi po ito ginawa ng isang arkitekto. Nauna na si Jesus sa langit. Ang purpose noon ay upang ikaw at ako ay ipaghanda niya ng matitirhan. At sa lahat ng mga maniniwala, mananampalataya kay Jesus, ay makakasama doon sa pangarap, doon sa plano ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, napakaliwanag. Kung gayon, sabi ni Jesus, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo, sabi ni Jesus, ako'y muling babalik upang kayo ay aking kunin, sapagkat kung nasaan man ako naroon, nandun din sana kayo. Napakasarap po dito sa ibabaw ng lupa na magkaroon ng isang napakagandang tahanan, napakagandang bahay. Pero kapatid, mas sigit na napakaganda yung tahanan na ipinaghanda o inilaan sa atin ng Panginoon. Kung si Jesus, pangarap niya na makasama kanya sa kanyang kaharian, ang tanong, kapatid, kaibigan, pinangarap mo din kaya o kaya'y pangarap mo din kaya na makasama din si Jesus doon sa langit? Kaya kung pangarap mo din, katulad ng pangarap ni Jesus na makasama kanya sa langit, maaari bang sa gabi pong ito, sumunod po kayo sa aking panalangin ng pagtanggap para po sa ating Panginoon. Si Jesus po namatay para sa ating mga kasalanan. The Bible says in the book of Romans chapter 3, "For the wages of sin is death,
But the gift of God through Christ is everlasting life. Tayo sana ang mamatay. Tayo sanang mapako sa cross dahil sa ating makasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya hinayaan na ang tao ang magdusa sa kanyang kasalanan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, ang sabi ng Bible, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na yan na ipinangako ni Jesus ay makakamit natin doon sa lugar na inihanda ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanging gawin lamang po natin ngayon, ang sinasabi ng Biblia, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us in our iniquities. At sinasabi ng Bible, Roma chapter 3, sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Lahat po tayo ay nagkulang, nagkasala sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoong Hesus dahil tinubos niya tayo sa ating mapagkukulang, pagkakasala. At sa gabi pong ito, kung nais mong mapasayo yung plano ng Panginoon sa buhay po natin, yung plano niyan ay para sa ating ikabubuti. Yung plano ng Panginoon, plano niya na ikaw at ako ay bigyan ng kapayapaan. Plano ng Panginoon na ikaw at ako ay bigyan niya ng pag-asa. At plano ng Panginoon na ikaw at ako ay makasama niya sa kanyang kaharian. Mula sa iyong kinaroroonan, kaibigan, kapatid, pwede bang ipigit mong yung mga mata at sumunod ka sa maiksing panalangin? Panginoong Hesus, maraming salamat sa gabi pong ito. Dahil napakinggan ko ang iyong mga salita at nalaman ko na mayroon kang napakagandang plano sa akin. Panginoon, kung pinangarap mo na makasama mo kami sa tahanang inihanda mo para sa amin, pangarap ko din po na makasama kita. Kaya sa gabi pong ito, Panginoong Hesus, kinikilala ko na ako'y nagkulang, nagkamali, nagkasala sa inyong harapan. Kaya sa oras pong ito, ako po'y humihingi ng kapatawaran. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala at pagkukulang sa inyo. Tinatanggap kita ngayon, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa gabing ito, isulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatanggap ko rin ang iyong banal na Espiritu na siyang tutulong sa akin upang mamuhay ng may kabanalan at masunod ang iyong kalooban. Maraming salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa akin sa gabi pong ito. Ako na lamang po ang mananalangin. Panginoon, sa gabi pong ito, narinig po ninyo ang panalangin ng mga kapatid naming nandito sa lugar na ito. Dakilang Diyos, tulungan mo sila sa kanilang pagtanggap sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sinabi mo sa inyong masalita, that moment, iniligtas mo na kami. Kaya sa gabi pong ito, akin pong ipinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng mga tumanggap sa inyo sa gabi pong ito. Yes. Bagamat hindi ko po sila kilala, dahil andun po sila sa loob ng kanilang mga tahanan, pero Panginoon, kilala mo sila dahil wala kaming pwedeng ilihim, wala kaming pwedeng itago sa inyo. Kaya sa gabi pong ito, ang iyong kapayapaan, ang iyong magandang plano, ang magandang kinabukasan,
ipagkaloob mo sa lahat ng matumanggap sa inyo sa gabi pong ito, maging ang kanilang buong pamilya, maging ang lugar na ito, Panginoon, ikaw ang patuloy na maghari at magligtas ka pa ng maraming mga tao sa purok na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Marami pong salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all. Amen.